Mahal na hari, tingnan mo. May bumabagsak na diwata mula sa langit. Mga bata, kunin ang mga armas. Itali niyo ang babaeng ito. Makinig kayong lahat. Kung makakatakas ang babaeng ito ngayon, sama-sama kayong maghahanap buhay kasama ang hari. Sobrang ganda niya. Ito ang daan na aking binuksan. Ito ang punong itinanim ko. Kung nais mong dumaan dito, mag-iwan ka ng bayad, mga maruming mortal na walang karapatang makita ako. Ngayon ay naglakas loob pang lumapit sa akin. Naghahanap ng kamatayan sa ambush. Pumunta ako, ang tigas ng ulo mo, Je. Sabi ko na nga ba, ang aming hari ay mailikas na lakas. Paano may makakatagal dito? Hari, ito ay isang napakagandang babae. Talaga bang kaya mong gawin ito? Makakain ba ang kagandahan? Mabilis, kumilos ka na. Kung magtatagal ka pa, darating ang kanyang pamilya kasama ang mga opisyal. Kayo na ang bahala sa akin. Hey, ang swerte mo na. Isa lang itong ordinaryong pulang tali. Bakit mas matibay pa kaysa sa baka ng tali? Kunin mo na yan. Pwede bang putulin na lang ang kamay na ito? Baka pwede munang dalhin ng hari. May professional ethics ba kayo? Kahit mga tulisan tayo, may mga patakaran din tayo sa daan. Naghahanap ng yaman, hindi ng laman. Unahin munang bawiin ang mga sundalo at bumalik sa bundok. Hari, ito ang asawa ng kampo na inanyayahan mo para sa amin. Layo kayo, wag akong istorbohin sa trabaho ko. Ano ba ang laman ng utak ninyo isa-isa? Ako'y naghahanap lang ng yaman, hindi ng laman. Napakabigat ng kasalanan, ang hari ay talagang kayang gawin ito. Sobrang pag-aaksaya ng mga bagay. Isang sirang pulang lubid ay ganito nakasalungat. Ano pa kaya ang tungkol sa pulseras na ito ng purong jade? Babae, magtiis ka muna. Kapag nagtagumpay ang hari sa pagninilay, tiyak na makakakuha ako ng mga elixir upang tulungan kang muling mabuhay. Ito ay isang malaking kabutihan. Tandaan mo ito. Anong ginagawa mo? Anong klaseng panahon ito sa bundok? Biglang malamig. Naku, ate ng Diyos. Magsalita tayo ng maayos. Nasaan ang mga bagay ko? At ng Diyos. Ito para sa inyo. Hindi to ang sinasabi ng fox. Kinuha ko lang itong hairpin. Wala akong nakita pang iba. Tingnan mo nga. Hindi ba magiging okay si Second Brother King? Bakit ang ingay sa loob? Ano ba ang alam mo? Ito ay tinatawag na damdamin. Talagang nasa loob ng kanyang kamalayan ang templo ng digmaan ng mga Diyos. Hindi ito pwedeng mangyari, ang apelyido mo ay Wu. Magandang babae na diwata. Maaga nang pumanaw ang tatay ko. Wala rin siyang iniwang paliwanag. Yung mga nakatatanda sa bundok ang nagbigay sa akin ng apelyidong Wu. Purong puti, purity. Nais ko na ang aking puso ay malinis. At ako'y mabait. Tama na, mukhang hindi maayos ang isip ng babaeng ito. Yung mga tao sa mundo ng mga Diyos, parang mga multo. Siguradong hindi nila ito maiisip kahit sa panaginip. Dito sa masalimuot na mundong ito, ay may nakatago palang tagapagmana ng 5 ugat. Ngayon, bibigyan kita ng 200. Unang pagpili ay kamatayan. Pangalawa ay maging alipin ko. Pipiliin ko ang pangatlo. Ang pangatlong daan na ito. Anong klaseng daan ang gusto mo? Hehe, at engkanto. Isa lang akong ordinaryong tao na walang kakayahan. Hindi karapat-dapat maging alipin o patayin ang maruming kamay. Kapag nakamit ko na ang pagiging isang immortale, ako ang magpapakuha sa iyo ng gwapong immortal bilang alipin. Anong tingin mo, ang ibig mong sabihin ay magpatuloy muna sa pag-akyat sa immortal na landas? Para masilip ko kung paano pasok sa immortal na daan ang mga mailimang daliri.
Maghintay ka sa labas. Kumusta na? Yung babae ba ay naging asawa ng bandit na pinuno? Ikaw, yung babae sa bahay mo, yun ba? Isang babaeng demonyo na walang awa sa pagpatay. Dali, dala mo ang pera at tumakbo. Ikaw, Hari. Ako ang target ng demonyo. Hindi ako pwedeng umalis ngayon. Hindi pwede, sabay tayong haharapin ang problema. Sabay din tayong magpapala. Laban tayo hanggang dulo. Sige, laban tayo sa kanya. Laban tayo sa kanya. Hehe, ayos lang. Itong mga taong ito, hindi pa nakakita ng mundo. Bola-bola lang. Ikaw ay may malaking puso. Huwag mo silang gawing sukatan. Hehe, ayos lang. Sige, magsimula na tayo. Putang ina. Hindi ba pwedeng mag-iwan muna ako ng ilang salita bago ako umalis? Ate Diwata, saan mo ako dadalhin? Dadalhin kita sa pag-aaral ng pagkadiwata. Grabe, yayaman na ako. Nasa tao ang utos. Walang ibang kamatayan. Dapat makamit ang golden elixir sa loob ng 10 taon. Kung hindi, tiyak na mamamatay. Sino bang pinapababa mo? Ako, isang tunay na naglakbay sa ibang mundo. Isang ganap na henyo. Pumunta ako sa maraming mga Diyos. Ito ay ang face yantay ng Dongjin. Tuwing 10 taon, tumatanggap ng mga disipulo. Maaari kang sumali sa kahit anong sekta. Aba, sa wakas umalis na. Nandito ako saan man. Bata, maging maingat ka sa sinasabi mo, susunod na. Ang babaeng ito ay hindi. May nilagay ba sa akin? Na tagapakinig. Kailangan kong matutong mag-ensayo ng sining ng pagkaka-immortal para alisin ang tatak. Hoy, kapatid. Bakit kayo nagmamadali ng ganito? Dahil ang mga pangunahing sekta ay may limitadong bilang ng mga tinatanggap na disipulo bawat 10 taon. Unang dating, unang serbisyo. Kung malate ka, kailangan mo nang maghintay ng 10 taon ulit. Unahin ang nakarating. Paalis, 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 paalis. Nagmamadali ako. Anong ginagawa mo? Maghintay sa pila, ha? Bakit hindi ka magpa-practice kung ayaw mong sumunod? Walang espiritu na ugat, hindi kwalipikado. Ako na ang susunod. Tingnan ninyo ang aking pagpapasabog sa inyong mga mata. Walang espiritu na ugat, ano ang susunod? Paano pwedeng walang espiritu na ugat? Paano mangyayari yan? Paano pwedeng ang pangunahing karakter ay walang kahit na isang espiritu na ugat? Sandali lang. Maaaring ang dahilan ay hindi ko nalilinis ng maayos ang kamay na ito. Subukan natin itong kamay na ito naman. Putang ina, basag na ba ang batong ito? Anong sira-sira? Umalis ka na dyan. Kung magpapaloko ka pa, papalayasin kita sa bundok ng walang pasensya. May mali yata dito. Simula pagkabata, may angking na ako. Paano pwedeng wala akong espiritu sa pagtuturo ng alchemy? Mainit na kabayo. Hindi ba ako nakakasira ng mukha ng mga time traveler? Pahiram naman ng kahit anong mixed spiritual root. Hindi pa nagsisimula ang 10 taong kasunduan sa Golden Core, tapos matatapos na agad. Tala ba na mamatay ako sa kamay ng baliw na babaeng iyon? Ikaw ba ay may mixed spiritual root? Kailangan ng aming sekta ng mga disipulo na may mixed spiritual root. Gusto mo bang sumali bilang tagapaglingkod? Sige, sumama ka sa akin. Lahat tayo papuntang Africa. Hala, bilisan mo. Sundan mo si tita. Makakakain ako ng karne. Ang ganda ng batang babae. Mas maganda pa kaysa sa malamig na babae. Anong tinitingnan mo? Baka gusto mong ipagpag ang mga mata mo. Bilisan mo, sumunod ka. Sige na. Walang karapatan ang mga alalay na maglakad sa malaking pintuan. Bata, saan tayo pupunta? Anong bata? Bakit mo ako tatawaging ate, mas mababa pa ako sa'yo? Hayaan mo akong tawaging ate. Kailan ba ako pwedeng magsimulang mag-ensayo? Mga tagapaglingkod na disipulo. Kailangang maglingkod ng 3 taon. Para makuha ang panimulang teknik ng pagsasanay ng enerhiya ng aming sekta. 3 taon ng masigasig na paglilingkod. Paano? Parang nasakyan na ako sa maling barko ng babaeng ito.
Narating na. Naku, ang mga kondisyon ng buhay na ito ay hindi kahit kalahati ng sa Black Wine Stronghold. Ang kalidad ng buhay sa pag-aalaga ng mga Diyos ay bumaba pa. Hawakan mo ito ang inyong pagkakakilanlan. Mga aliping disipulo, walang pakialam ang sekta sa pagkain. Kailangan niyong alagaan ang sarili niyo. Kahit ang mga baka at kabayo ay may pagkain man lang. Kainin mo na. Ito, hindi ba't ito yung sabi-sabing bag na kayang mag-imbak ng lahat ng bagay? Anong tinitingnan mo? Umalis na ako, maghanap ka na lang ng sariling kwarto. Ang bilis mo namang umalis. Haha, nagkakape pa rin sa tulog. Para bang bahay mo dito? Dali, simulan na ang trabaho. Huwag magulo, hayaan mo akong matulog pa ng konti. Kayo muna ay bumaba sa bundok para maglaro. Hilahin mo na siya palabas. Anong nangyayari? Gising na agad para magtrabaho. Ginoo Wang, maliit na regalo lamang ito. Isang paunang paggalang lamang. Matalino ka, bata. Sa Weimen Chongyang Peak, may 2 piraso ng gamot si Liu Shixong. Kailangan ng hardin ng tubig para sa mga espiritual na damo. Ikaw na ang bahala dito. Pumunta ka sa Kingsu Peak at linisin ang inidoro. Ano, hindi ko narinig ng tama. Ano ang sinabi mo? Maghuhugas ng inidoro, mamaya pupunta ang tagapangasiwa para suriin. Kung may kakaiba, gamitin mo ang bibig mo para linisin ng mabuti. Ikaw, matandang bata. Ulitin mo yan. Ano bang gusto mong ipagawa sa akin? Ano ang balak mo? Naghahanap ka ng gulo, hahaha. Yung kapatid na yon, nagbiro lang sa'yo dati. Kung ayaw mo sa trabahong ito, palitan ko ito para sa iyo. Hindi ba kailangan ng merienda kapag pinalitan? Papalitan kita. Kailangan ni Senior Sister Wang ng Dansya Peak ng 100 dantong para sa mga gawain. Itong Amerikano ay ibibigay ko sa iyo. Bakit kayo nakatulala? Sugod, gawin mo siya. Kung sino man ang gumawa sa buhay ni Dantong, siya ang may-ari niyon. Balak ko pa sanang magpatawad sa iyo. Ngunit sa tingin ko, sobra na ang kabaitan ko sa iyo. Ngayon, handa ka na bang magbayad ng presyo? Itong taong ito ay baliw talaga. Mas gusto kong humanap na lang ng bagong leader. Bumalik sa dating gawain bilang pinuno ng bundok. Ayaw ko na sa ganitong kalokohan. Naligaw ako. Alainan. Anong ginagawa mo, kapatid na guro? Kapag dumating na ang elixir, may pag-asa ka ng makapagbuo ng pundasyon. Hindi ba pwedeng magpakuha ng kaunting interes ngayon? Pupunta ako, ito ay isang transaksyon sa labas. 2 pang matabang ideya. Kumita na sa negosyo ng mga nag-aaral ng immortalidad, hindi ba't darating na ito? Naghahanda na ang itim na hangin. Handa na ang hari ng bundok na umatake. Hehe, napaka nakakahiya mo. Ganitong klase ng tao, nahulog ka sa kanyang pang-akit. Kung hindi mo mailabas ang mga kayamanan sa bag na ito, hindi ba't sayang ang lahat ng pagod? Dugo bilang tanda ng pagsunod. Hahaha, sabi ko na nga ba. Ang pagbabalik sa dating hanap buhay ang tamang paraan ng pag-akyat sa langit. Magsimula at yumaman. Talagang hindi ka nagkamali, hari ng bundok. Pero bakit parang lihim na aklat ito? Hindi ko talaga maintindihan. Mukhang kailangan talagang umakyat sa bundok para makapasok sa daan. Liksat, huwag sabihin. Sakto naman ang sukat. Parang galing sa isang kilalang angkan. Walang nakapansin sa bagong dating na hari na ito Ito na siguro ang tinatawag na yung sinaunang yungib ng mga diwata. Kapatid, dito ka rin ba nakatira? Ako medyo tumutulo yung yungib ko. Pwede po bang malaman kung saan pwedeng magparehistro para magpalit ng yungib? Hindi kailangan magparehistro para magpalit ng yungib. Pumili ka lang ng bahay, kumatok at hamunin sila. Kapag natalo mo, sayo na ang yungib. Kung matalo ka, maghanda kang magpahinga ng 1 o 6 na buwan. Dito lang talaga dapat dumating ang dakilang hari. Sa tuktok ng bundok, dito nakatira ang mga nasa huling yugto ng pagsasanay at mga ganap na master. Hindi ka makakapunta, kuya. Ang hirap akyatin ng hagdang na to, ang haba. Maganda to. May kasamang pormasyon pa. Kitang-kita na mataas at elegante, astig. Hihe.
Kung ibaba mo to, baka mailakas na 1,000 jin. Hehe, tamad na mataba. Inangkin ko na ang teritoryong ito bilang hari. Ang dali lang naman, grabe. Si Junior Brother Fang na nasa ika-7 antas ng ki-training ay na-knockout niya sa isang suntok. Naku, hindi ko naman siguro pinukpok ang maling tao, di ba? Dumating ka ba para hamunin ako? Talaga namang hamunin kita. Pero nagkamali pala ako, hari. Sige na, ituring mo na lang itong warm-up, tambay na to. Ikaw na ang sumagot. Sa lakas ng katawan lang, napahimatay ang isang 7 antas ng pagsasanay. Siguradong nasa rurok ng pagsasanay siya. Kung gusto mo na ito, senior brother. Ito na ang regalo ko sa'yo, junior brother. Sana'y patuloy mo akong gabayan. Ako si Lixuan King, senior brother. Ang bagay na ito ang sentro ng aray ng yungib na ito. Hawak mo na ang hamon, hindi mo na kailangan ito. Sige, magpapaalam muna ako, kuya. Mag-ingat ka sa daan. Nakalimutan kong tanungin kung paano gamitin ito. Mukhang ito ang susi para buksan ang yungib. Hindi ko pa alam gamitin, ano ang gagawin ko. Huwag kang lalapit. Kuya, pasensya na. Nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan kanina. Sobra ang lakas ng suntok mo. Akala mo matatapos na sa pag-amin ang pagkakamali. May mga kasamahan akong sumusuporta sa akin. Hintayin mo lang. Ipapaalam ko ito sa tanggapan ng mga tagapangasiwa ng samahan. Magrereklamo ka pa. Mabuti akong makipag-usap sa'yo. Ikaw naman, walang pakundangan. Kung ganoon, bago ka magreklamo, ituturo ko sa'yo ang tamang asal. Hindi ka ba natatakot na ireklamo kita? Walang iba kundi parusa mula sa samahan. Hindi mo na kailangang tumingin pa. Yung taong si Lixuan King. Kanina ay tinaboy na niya ako. Kuya? Mas kilala tayo kapag nag-away. Lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Matibay ang balat ko. Hindi ba nasaktan ang kamay mo? Ha. Tumulong naman. Turuan mo ako kung paano gamitin ito. Kapatid, hindi pa kita nakikita dati. Ikaw ay bagong pasok na tagasunod sa labas. Alainan, bakit ngayon ka lang pumasok, ganitong matapang na tao? Gising na, maliit na chubby. Huwag ka nang magpahinga at mag-isip pa. Dali, tulungan mo akong isara. Itong shield na ito. Ayos, ito na ang tama. Tunay nga, mula sa kubo hanggang sa mansyon. Isang suntok lang ang pagitan. Kuya, nakatira ako sa tabi mo. Laging handang tumulong. Sige, umuwi ka na muna. Bakit ka pa nakatulog sa pag-ayos? Hindi ba ako ang tamang tao para mag-ensayo? O baka naman sobrang gutom ako? Ito ang dahilan kung bakit hindi ako makapag-focus. Busog na, uminom na. Sige, mag-ensayo na tayo, haha. Kuya Hammer, ngayong hapon, si Elder Liu ay magtuturo sa pagsasaka ng bangka. Pupunta ka ba? Bakit hindi? Sobrang nag-aalala ako dahil walang gumagabay sa akin sa pagsasanay. Kapag inaantok, may nagdadala ng unan. Tara na. Anyway, ayos. Pupunta ako, hindi ba sila yung magkasintahan na nakita natin kahapon? Baka sila talaga ang mga disipulo ng bundok. Nadiskubre ko ang iyong pagtakas sa klase para mag-date. Kumusta, Senior Fang? Ito ang aming bagong kasamang si Senior Chon mula sa Kingsu Peak. Huwag kang mag-atubiling magbigay galang. Kumusta, Senior Chon? Na ang isang kasamang may kasanayan sa paghinga sa ika-7 antas ay naging senior na. Tiyak na mas mataas ang kanyang antas. Senior Fang, salamat sa pagtulong sa akin. Ayos lang, maganda ang tingin ko sa inyo. Sige lang, salamat Kuya Chon. Kailangan bang bigyan ng regalo ang kuya na ito? Sayang, ninakawan ako kahapon. Kailangan ko na lang umuwi para mangutang. Mahilig si Kuya Chon sa magagandang babae. Kailangan kong gumawa ng listahan ng mga magagandang babae sa labas para sa kanya. Bakit parang lahat sila ay mukhang mahirap? Si kapatid na Liu Changlao ay naglalahad ng tungkol sa sining ng espada. Bawat klase ay puno ng tao. Magsimula na tayo at kumuha ng pwesto. Bakit hindi mo sinabi na tungkol sa sining ng espada? Sayang naman ang oras. Kapatid na Fang, matutulog muna ako saglit. Gisingin mo ako kapag nagsimula na ang klase. CJ. Kapatid na Shiksayong, si BJ May. Na-claim ko na ang pwesto mo dito. Ang mukha na ito. Parang may kilalang hubog ng katawan. Hindi ba't ito noong nakaraang araw? Yung alalay na disipulo na pumasok sa pinto. Bakit siya nandito? Grabe, baka mabuko na tayo. Lumiko ka sa akin. Hindi dapat basto si Sister Bay. Ito ang bagong dating na Senior Brother Chon.
Si Senior Brother Chon ay nasa ikapitong antas ng key refinement. Nakikipagkaibigan lang siya sa mga malalakas. Pwede bang ang tagalinis na ito ay nasa ika-8 antas ng key refinement? Hindi posible, kahapon lang siya umakyat sa bundok. Paano niya biglang tumaas ang lakas? Huwag kang magpaloko sa kanya, Shikshong Fang. Isa lang siyang gunggong. Anong gunggong? Bakit ang bastos ng batang ito? Agad-agad, sinasabi na ang dakilang hari ay gunggong. Si Shaimi Bai, bata pa siya at hindi marunong. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kahit na hindi marunong, hindi dapat basta-basta naninira ng tao. Iyan ang dahilan kung bakit mabait ang ulo ko. Kung iba ang nasa pwesto, matagal na kitang itinapon. Mahigpit ang mga patakaran sa pasukan ng pagsasanay. Paano makakapasok ang mga tauhan na walang karapatang magpanggap? Sa labas, nagbabalat kayo. Paano mapapansin na isang walang espiritu na tauhan ang tinutukoy na nakikisalamuha? Mukhang kilala ko siya. Pero paano siya nakapasok sa pasukan ng pagsasanay? Pinapakita pa ni Fang Yuan ang paggalangkay. Kanyang kapatid na si Poor Senior Brother na iyon. Kailan ka pumasok sa samahan? Bakit hindi kita nakita noon? Kapatid na bae, si Poor Brother ay pumasok lang kahapon. Posibleng noong nagre-recruit ka ng mga disipulo sa misyon. Nakita mo siya ng isang beses. Kaya tila pamilyar siya sa iyo. Ang swerte naman, kahapon lang ako nagdala ng katulong sa bundok. Ngayon, biglang may kaparehong purong nakatatandang kapatid. Ang purong nakatatandang kapatid ay mula rin sa ating King Supi. Tama nga. Kahapon lang umakyat ang purong nakatatandang kapatid at tinalo si Lixuan King. Nakuha ang kanyang kuweba. Ngayon, katabi ko na siya. Sino si Lixuan King? Paano siya natalo? Siguro isang suntok lang. Sa kabila ng lahat, si Shikshong Chon ay walang sugat. Isang suntok. Shikshong Chon, pasensya na. Mali ang aking pagkakaunawa. Nakamali ako ng tao. Pakiusap, patawarin mo ako, Shikshong. Ang hindi nakakaalam ay walang kasalanan. Maraming salamat, kuya. Ang batang babae ay pansamantalang natakot lang. Kapag sinubukan niyang siraan, malalantad din ang mga balita. Kailangan niyang tuluyang mawala ang kanyang pagdududa. Tingnan mo, ang iyong pag-uugali ay tapat. Ako, bilang isang kuya, ay hindi rin naman kuripot. Ito ay bilang regalo sa iyong pagkikita. Pil ng pundasyon. Anong pil ng pundasyon? Iyan ay 1-0-0-0 puntos ng puso ng pag-atake. Kailangang maghintay ng 3 taon sa pila para makuha ito. Sa black market, nagsisimula ito sa 20,000 espiritu na bato. Hindi akalain na ibibigay ito ng kapatid na master ng basta-basta lang. Inakala kong gagastusan ko lang para mawala ang problema ng hindi mapapansin. Ayos na. Naging focus ng buong palabas na. Tunay ngang hindi siya nagkamali sa pagpili ng magandang hita. Agad siyang naglabas ng pil para sa pundasyon. Hurry up, bye, at pasalamatan si Poor Senior Brother. Salamat, Poor Senior Brother. Putang ina, sabi niya nagkamali siya sa pagkuha. Hindi niya alam kung babalik pa siya o hindi. Kapatid na babae, hindi madalas makakita ng taong kasing tapang ni Senior Brother Chon. Sa hinaharap, magpasalamat ka ng buong puso sa kanya. Hala, ano ba naman yan? Hindi mo ba pwedeng dalhin ng maayos, isa lang naman itong pil ng pagsisimula. Ako, bilang senior brother, madalas ko pang ituring na pagkain ang mga buto. Kailangan mong baguhin ang pagiging mayabang mo. Pero, hindi bababa sa ngayon, hindi mapapansin ng iba ang aking pagkakakilanlan. Hanggang sa makapasok ako sa daan. Sasaktan ko siya ng 1 beses. Babalik din naman ang nawala. Siya si Gu Changkong, ang pangunahing matanda sa Outer Gate Hidden Sword Peak. Tanyag sa tawag na pugtong ng Shura. Ngayon ay magtuturo ako ng sword technique, na nagbubuo ng sariling sword heart, kaya maging isang tunay na tagapagsanay ng espada. Ngunit bago makamit ang puso ng espada, dapat maunawaan ang diwa ng espada. At ang batayan ng diwa ng espada ay nasa lakas. Kapatid na Chon, kapatid na Chon. Anong pangalan ng disipulo na iyon? Disipulo si Chon Dahu. Ito nakakatuwang pangalan ah. Yung sinasabi kong enerhiya ng espada kanina. Anong opinyon mo? Hindi ko maintindihan ang opinyon ko. Saan galing ang opinyon? Hindi ko ma-express. Pakiramdam ko nagsasabi lang ako ng walang kwenta. Sa mga disipulo ng elder, ang enerhiya ng espada ay tungkol lang sa pagtitiyaga. Halos katulad ng paraan ng paggupit sa bahay namin. Kailangan matindi, malakas at mabilis ang pagputol. Haha, ang galing, matindi, malakas at mabilis talaga. Bagamat bastos ang salita, pero naipapahayag nito ang tunay na diwa ng isang mandirigma. Lumapit ka, hilain mo ang iyong espada. Ipamalas mo sa akin ang pinakamatinding atake mo. Guro, hindi po ako marunong gumamit ng espada.
Gamitin ang tabak na ito para basta na lang tusukin. Napakalinaw na estilo ng tabak, kaya panggawing estilo ng espada mula sa estilo ng tabak. Napakataas ng pagkaunawa. Lahat kayo, sumama sa akin sa lugar ng pagsasanay. Zhao Wuhen, lumapit ka dito. Diyos ko, siya pala si Senior Zhao. Isa siya sa mga disipulo ng panlabas na eskwela ng espada. Isa sa mga nangungunang 10 talino. Sabi nila, noong katapusan ng nakaraang taon, naunawaan niya na ang simula ng espada. Sa katapusan ng taon na ito, tiyak na maunawaan niya ang espiritu ng espada. Magiging isang panloob na disipulo. Noong nakaraan, nakita ko si Kuya Zhao na nag-ensayo ng espada mula sa malayo. Yung liwanag ng espada ay parang liwanag ng buwan. Mabilis na para akong napapadilat. Talagang gustong maglaro ng matanda na ito hanggang kamatayan sa akin. Patingin nga. Anong antas na ba ng paggamit ng kutsilyo ng batang ito? Zhao Wuhen, pakisuyo. Bakit hindi mo ginagamit ang iyong espiritual na lakas, Senior? Dahil gusto mo lang makipagpaligsahan sa espada. Bilang paggalang, hindi rin ako gagamit ng espiritual na lakas. Maglalaban tayo gamit lamang ang purong kasanayan sa espada. Ano, sigurado ka bang hindi mo gagamitin ang iyong espiritual na lakas? Kahit walang tulong ng espiritual na lakas ang aking espada, kaya ko pa rin siyang talunin. Sige, kapatid, ipakita mo na. Grabe, hahaha. Talagang hindi nagsisinungaling. Ang estilo ng espada ni kapatid Zhao. Natakot siya agad at bumagsak. Haha. Sa loob lang ng 2 sandok, ang bilis ng reaksyon at prediksyon ng panganib ay lagpas pa sa karaniwan. Hindi ito malilinang sa basta-basta. Ito ay isang instinct na nakatatak sa buto dahil sa libu-libong buhay at kamatayan na pagsubok. Ano ba talaga ang pinagmula ng batang ito? Espiritu ng kutsilyo. Sa buong langit south na kalawakan, hindi pa ito lumalabas sa loob ng 1000 taon. Isang mandirigma ng espada. Talaga namang may ganitong kahanga-hangang talento ang King Yun-sek. Ako ay isa sa mga nangungunang 10 talento ng panlabas na pinto ng King Yun-sek. Paano ako madaling matatalo? Naku, walang disiplina sa laban. Nakuha na ang panalo at talo. Walang dahilan para ipagpatuloy. Hindi na kailangang magsalita pa, Ginoong Gu. Maganda kayong dalawa. Sa iyong taglay ay ang matatag na kontrol sa espada. Sa kanya naman ay ang kasanayan sa espada na umabot na sa rurok ng kahusayan. Ha, talaga bang ganito ako kagaling? Hindi ko akalain si Senior Brother Chun, na isa palang nakatagong talento sa kadalubhasaan sa espada. Higit pa sa inaasahan. Ganito kagaling na Senior Brother. Akala ko noon ay isang ordinaryong alagad lang siya. Sobrang kapalpakan ko talaga. Mga 2 kuya, ako na muna ang aalis. Si Bailing Air ang nagdala sa akin sa bundok. Kunin mo siya. Mas mainam na humingi ng payo sa pag-ensayo. Si Bai na kapatid na babae. Ang mga pil sa aking lihim na pugad ay kusang magpapalipad ng likod. Gusto mong makita? Sayang naman kung iwan. Kung hindi ka naman aayawan. Sama ka na sa akin pataas. Dalhin mo na lahat. Malapit nang magdilim ang araw. Inanyayahan niya akong pumunta sa kanyang lihim na pugad. Sobrang halata naman ang intensyon nito. Ate Bai, dali na. Si Kuya Chon ay isang tunay na henyo. Kahit ilang salita lang ang ituro niya sa'yo. Mas maganda pa kaysa sa sariling pagsasanay mo ng higit 10 taon. Libre pa ang mga eliksir pero nag-aalangan ka pa. Kailangan pa ba? Sige na nga. Sana hindi yung klase ng tao si Senior Chun na iniisip ko. Halika, junior sister. Ito yung mga elixir na hindi ko na kayang ubusin. Ibinibigay ko sa'yo, senior brother. Hindi talaga pwedeng tanggapin ito. Kung ibibigay ko sa'yo, tanggapin mo na. Walang kahit isa ang dapat masayang. Maraming salamat, Senior Chon. Kailan pa ako naging ganito katigas ang mukha? Nakikiusap ang junior sister na tulungan ang senior brother. Hindi naman siguro gusto mong turuan ako kung paano ipasok ang key sa katawan. Ipasok ang key sa katawan. Kailangan bang talunin si Li Huanqing? Kunin ang kuweba at talunin si Zhao Wuji. Lahat ng ito ay
Nagawa ng hindi pa nag-ensayo. Ikaw ang aliping disipulo. Tama. Ako ang aliping disipulo na dinala mo sa bundok. Ngunit binabalaan kita. Kung sakaling ilabas mo ang aking pagkatao, magsasama ka sa kapahamakan. Ikaw, gusto mo bang pumatay para manahimik? Ha ha ha. Huwag kang mag-alala, hindi ako papatay para itago ang sikreto. Dahil ang Zujidan na hawak mo ay nakuha ko sa pamamagitan ng pag-agaw. Lahat ay nakakita na tinanggap mo ang Zujidan ko. Kapag nahuli ako, dinala mo ako sa bundok para tanggapin ang maruming mga dan. Hindi na mapagtatakpan ng kahit sino. Ibig sabihin lahat ng mga gamot na iyon ay nakuha sa pamamagitan ng pag-agaw. Bakit ako natakot at napaiyak? Isara mo ang bibig mo, mahal na hari. Basta't manahimik ka lang, ayos na. Anong klaseng iyak yan? Kailangan lang nating manahimik. Talagang hindi mo ako ay report. Hindi, bakit parang baligtad? Ako ba ang natatakot na i-report niya ako? Basta't huwag mo akong ibulgar. Hindi kita kailanman isusuko. Magkasama tayo sa iisang bitag. Ako ang unang nagturo sa iyo. Ngayon ay may nangyari. Kailangan ko ring akuin ang kasalanan ng hindi pagkakaintindihan. Sige na, sige na. Hindi naman ako kumakain ng tao. Sumama ka na lang sa akin mula ngayon. May isang piraso ng karne ako. Hindi kita papayagang uminom ng sabaw. Turuan mo ako ng maayos kung paano magpasok ng enerhiya sa katawan. Ikaw talaga ay isang tulisan. Bakit parang hindi naman? Walang pagpasok ng enerhiya sa katawan, ito ang unang hakbang sa pagsasanay ng immortalidad. Ipakawala ang isip. Ang puso at isipan ay nagkakaugnay. Dama ang espiritu ng kalangitan at lupa. Habang nag-meditate ako, lalo lang akong inaantok. Kapatid Sean, hindi pwedeng puro pagpapahinga lang ng isip. Dapat ilagay ang buong atensyon sa gitna ng noo. Kailangang ituon ang isip para madama ang enerhiya. Ganun pala. Sa totoo lang, hindi naman masama ang ibang tao. Mas mabuti pa sila kaysa sa mga pekeng matuwid. Ako ay muling isinilang. Natutulog. Jesed, yung maliit na kapatid na babae sa paaralan. Magsabi ka ng totoo. Ang tinuro mo ba sa akin ay ang pamamaraan ng pagpasok ng enerhiya sa katawan? O isang teknik para patulugin ang tao? Marami na akong tinuruan ng mga kapatid na lalaki at babae ng pagpasok ng enerhiya. Wala silang naging problema naman. Walang problema ang iba. Baka problema ito ng dakilang hari. Kaya ang pagpasok ng ki sa katawan. Karaniwan, gaano katagal ang pinakamabilis? Ang pinakamabilis na record ng King Yunsek ay isang paglanghap ng daan. Ang bilis naman. Ang pagpasok ng ki sa katawan ay simpleng pagdama ng espiritual na enerhiya. Ngunit ang pagpasok ng daan ay ang pagpasok ng espiritual na enerhiya sa katawan at pag-ikot nito. Direktang nakalusot sa unang antas ng pagninilay ang dakilang linggo. Ano naman ang pinakamamabagal? Kahit gaano pa kababa ang talino, makakaramdam din ng unang sinag ng espiritu sa loob ng 3 araw. Palagi akong may pambihirang talino. Kahit isang beses lang sa mga kasanayan sa mundo, kalahati ay matutunan ko na. Bakit sa pag-akyat sa espiritu, hindi ko magawa? Baka dahil wala akong espiritual na ugat. Sige, umuwi ka na muna, hayaan mong mag-isip mag-isa. Talagang kailangan bang bumalik sa bahay? Bumalik sa Black Wine Village, maghintay na maging hari ng bundok. Hindi pwede, ako ay isang tunay na tigre. Sa 3 henerasyon ng Black Wine Village, ako lang ang nag-iisa. Bata pa, may angking kakaibang talento, hindi pwedeng mapahamak sa pag-aaral ng Xianxiu. Walang masakit sa katawan ko. Yung estado ko sa araw, hindi ba't ito ay Xianxiu? Nagliliwanag ang mga ninuno. Sa kritikal na sandali, humihiram ng lakas. Imposible, susubukan ko ulit. Sige, tumataas ang 6 gigasense. Ang lakas at bilis ay umabot sa hindi kapani-paniwalang antas. Baka ito na ang aking natatanging bersyon ng galit. Hahaha, sabi ko na nga ba. Ang dakilang hari ay may natatanging talento mula pagkabata. Paano posible na ako'y isang walang silbi sa pagsasanay ng mga Diyos? Hindi ko maamoy ang espiritu ng enerhiya. Diretso na lang akong kakain, ayos na ba iyon? Putang ina, ito na ang aking natatanging paraan ng pagsasanay sa mga Diyos. Shit, lumalabas ang kapangyarihan. Sulong na atake. Talaga namang henyo ako. Kaya pala ako napasok dito ng walang dahilan. Ha. Subukan ulit. Kung mag-oon ako sa bersyon na galit, mawawalan ba ako ng malay? Saan ba ako dinala nito? Hindi naman ito isang uri ng lihim na kasanayan, di ba? Anong silbi ng mga kasanayan ng tao sa mundo ng mga Diyos? Bigla na lang akong nahatak sa kakaibang espasyo. Hindi dapat sayangin ang pagdating. Isulat ang ilang mga simbolo. Baka magamit ito balang araw. Paraan ng pag-aangat ng espiritu. Ginagamit ang espiritu ng kalikasan para sa sarili.
Hinahanap ang daan upang makasabay sa habang buhay ng langit at lupa. Ang lihim ng mandirigmang Diyos ay sumisipsip ng pinagmulan ng lahat ng bagay. Pinapatalas ang banal na katawan. Buksan ang lihim ng katawan. Talagang isang disiplina ito. Sanain ang dugo sa isang antas. Ito ay pagsasanay sa daan upang lampasan ang langit at lupa. Sagrado at mahalagang kapangyarihan. Ang bagay na ito ng batas na mata, hindi ba? Hindi nakapagtataka na ang babae sa pulang damit ay itinapon ako sa King Yunzong. Tiyak niyang nakita na taglay ko ang pambihirang kakayahan. Mukhang inaalagaan niya ako parang baboy. Kapag lumaki na ako, aaniin niya ako. Ito na yata ang tinatawag na pig butchering scam. Kailangang mabilis akong maging malakas. Dapat mabilis akong lumakas. Kung hindi, balang araw ay haharasan lang ako. Ito ang tamang paraan para simulan ang martial god technique. May Diyos na antas ng pagsasanay at labis na kapangyarihan. Mahirap hindi maging malakas. Siya nga yun, ako na. Hindi ba si Bailing Air ang nag-ulat ng aking pagkakakilanlan? Ikaw ba si Chen Dahu? Ako nga. Ayos lang na ikaw. Gusto ni Senior Brother Cheng ang iyong yungib na tirahan. Pumunta sila dito para hamunin. Ay nako, nakatakot talaga ako. Challenge pala ito sa pagkuha ng lihim na yaman. Parang naghuhuli ng mga snitch. Sa malaking laban na ito, ang dalawang ito ay mga kapatid sa enforcement hall. Dumating sila para panatilihin ang kaayusan ng hamon. Siguradong si Zhao Wuhen ang hindi mapakali dahil sa pagkatalo kahapon. Pwede ba akong hindi tumanggap? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ako gagawa ng walang patutunguhan. O ipusta mo ang lahat ng iyong ari-arian. Kung hindi, babalik na lang ako matulog. Kung gusto mong dagdagan ang pusta, sasamahan kitang tumaya. Ito ang lahat ng aking ari-arian. Kapag natalo, ang yungib ay mapupunta sa iyo. Ang storage bag ay sayo rin. Wow, malaking pera ang papasok. Ang taong ito ay malaking tupa. Ngayon, nasa level 2 na ako ng dugo. At may bersyong galit. Hahanap ng tamang pagkakataon para umatake. Isang suntok lang, babagsak siya. Panalo na ako, Diti. Ibigay mo na rin ang sayo. Pahintulutan si Fang Tong na gawing notarized. Kapatid, paki-aksyon na. Nakarehistro na sa tanggapan ng mga tagapamahala. Opisyal na hamon. Basta't walang malubhang pinsala. Hindi pa parusahan ng samahan. Ano bang hamon yan? May mga patakaran, ngunit may mga espesyal na patakaran. Basta't walang malubhang pinsala. Ayos na, makakaasa ka. Handa ka na ba? Handa na, simulan na natin. Hala, anong dahilan ng ating guro na dumating at manood? Hahaha. Salamat. Pwede na rin ito. Sabi mo ba laban ng mga swordsman? Ang kapal ng mukha mo. Nangungurakot pa. Para manalo sa panlilinlang. Anong mata ang nakakita na nagsinungaling ako? Ang pagsimula ng laban sa lihim ay hindi patas. Mataas ang tingin ko sa iyo, pero ganito ka pa rin. Sobrang maloko mo na. Bago magsimula ang laban, paulit-ulit kong tinanong ang mga patakaran. Kung hindi mo narinig ng maayos, kanino ka dapat magalit ha? May nakasulat ba sa mga alituntunin ng sekta na bawal ang ambush? Wala talagang ganong patakaran. Di ayos na. Napatumba ko siya nang hindi siya nasaktan. Makatarungan, makatwiran at ayon sa batas. Bakit cheating na iyon? Bilang isang espada na mandirigma, paano ka gagamit ng ganitong panlilinlang na paraan ng pag-atake? Sino ang nagsabing bawal ang panlaban ng palihim? Nakasulat ba iyon sa mga patakaran? Yethwe, kung ayaw mong tanggapin. Kapag natalo mo ako, ang lahat ng laman ng aking imbakan ay sayo. Sadyang pinapahuli niya ako. Baka may dala siyang pambalot ng antas. Naranasan ko rin noon na malugi. Huwag kang matakot, huwag kang umatras. Talaga, hindi ito parang isang mandirigmang espada. Para sa akin, siya ay isang mandirigmang espada. Halos pareho, hahaha. Buksan ang pinto, bumalik sa loob. Napakatalino ni kapatid Chon. Ano nang tawag dito pagsalakay? Tawag dito ay estratehiya. Tunay na kahulugan ng labanan. Lahat tayo ay natututo. Talaga namang mahusay kang makipag-usap. Nakapagpatalo ako kay Cheng Haoyu at nakapasok sa top 100 ng mga panlabas na pintuan. Siyempre, si Cheng Haoyu ay nasa ika-75 na pwesto sa listahan ng mga henyo sa panlabas na pintuan. Ang mga sword cultivator na nakakaunawa ng sword intent ay nanatili sa listahan ng higit 3 buwan. Ilan ang ranggo mo? Ako. Nasa ika-30,000 ako. Kahit nasa ika-7 antas ng key refinement pa, nasa ika-30,000 pa rin. Ang mga huling yugto ng panlabas na disipulo ng key refinement, hindi bababa sa ika-100,000 ang ranggo. Ito ay gantimpala para sa iyo.
Salamat, Hari. Magaling, naniniwala ako sa'yo. Mula ngayon, ikaw na ang pangalawang pinuno sa ilalim ng aking pamumuno. Sige, umuwi ka na muna. Tandaan mong isara ang tarangkahan ng aking palasyo, ako ang hari. Ang gantimpala sa listahang ito ay napakalaki. 10 beses pa kaysa sa kayang kitain ng isang ligaw na itik. Mula ngayon, kapag yumaman ka, sumali ka sa listahan ng mga henyo. Heh! Sa lakas ko ngayon sa ika-4 na antas ng pagsasanay ng dugo. Kung makipaglaban ako kay Sauhen, tiyak na kaya ko siyang talunin ng madali. Grabe, parang ako ang hari ng mga nilalang na kumakain ng ginto. Ang mahal naman. Ano ba ang gagawin ko ngayon? Yesi, narito na ang pinakamalakas sa listahan. Ay naku! Maligayang pagdating, maligayang pagdating. Kayo ay nandito para hamunin ako, di ba? Tama, ako ang nandito para hamunin ka. Nandito kami para makita kang mapahiya, ang tusong tao. Haha, lumabas ka dyan at linawin mo. Sino ang tuso? Ito si Senior Brother Shigang. Sa listahan ng mga talento sa labas, pang-80 ang espada. Nasa ikatlong pwesto sa listahan. Si kapatid na ito ay nasa ika-80. Ikaw ay isang malaking tao na nasa ika-80 na pwesto. Na humahamon sa akin, isang maliit na karakter na nasa ika-75. Ito. Mukhang hindi ito patas, di ba? Kung gusto mong sumuko, ayos lang. Ibigay mo ang simbolo ng iyong tahanan. Ibabalik mo ang napanalunan mo kahapon. Ang imbakan ng aking kapatid. Kailangan mo ring ibigay ito. May mga alituntunin ang sekta na nagsasabing ang mga napanalunan ay kailangang ibalik. Wala namang ganun. Ayos lang. Hindi kasing galing ng aking espada ang iyo. Sumuko na ako, panalo ka na. Hindi, sabi nila na may mainit na ulo ang taong ito. Siguradong tatanggapin niya ang hamon. At maghahanap ng paraan para manloko at saktan ka para manalo, di ba? Poor disciple, baka ganito na lang. Tanggapin mo ang hamon ko. Kung manalo ako, kailangan mo lang ibalik yung bag na yun. Itong lihim na pugad, hindi na kailangan. Paano kung nanalo ako? Hindi pwedeng, ang aking pangunahing espada ay malapit ng maging ganap. Para sa isang swordsman tulad mo na may magic sword intent. May likas na panlaban. Kailangan mo lang ibalik ang pouch ng mga ari-arian. Sa hinaharap, ako ang bahala sa'yo dito sa labas ng pader na ito. Maaari kang magtanong tungkol sa reputasyon ng batang Panginoon na ito. Walang sinuman sa labas ang nangahas manakit sa'yo. May mga henyo na nasa top 100 sa listahan ang sumusuporta sa'yo. Pagkatapos, makakapaglakad ka ng matapang sa labas ng pintuan. Nakakainis naman ang inggit. Ang laki ng yabang mo. Pero kung sakaling sinabi ko lang na kung sakali. Paano kung matalo ka? Iminumungkahi ko na maglaban si Xiao Cheng sa parehong antas. Hindi pa ako natalo sa kanya. Isang taong walang kahit anong suhestyon. Paano siya mananalo? Ito ang buong yaman ko dito. Kung mananalo ka, lahat ng ito ay mapupunta sa'yo. Yan ang hinihintay ko, ang salitang ito. Kailangan magpanggap na walang tiwala para makuha ang mga benepisyo mula sa mga malalaking tao sa listahan. Pumunta ako, talagang nasa listahan siya. Mas matibay ang bulsa niya kaysa kay Chen Haoyu ng isang beses. Ayos lang, maliit na puti. Mabilis, lumapit ka. Ikaw, sira ulo. Ikaw ang nagdala ng gulo at ako pa ang isasama mo sa problema. Ikaw naman, Jixen. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi na ako titingin sa langit. Hindi na pwedeng. Mauto ulit ng batang ito. Walang pakialam sa kanyang mataas na posisyon. Paano kung umatak siya gamit ang patago? Kailangan maging maingat. Kapatid, pakituro naman. Mukhang may magandang laban na tayo. Tingnan mo. Paano nga ba pinipiga ni Senior Shigang ang batang ito sa lupa? Ang estilo ng espada ay dapat magaan at maliksi. Palaging isang kamay lang ang hawak ng espada. Pero siya, 2 kamay ang hawak, mabigat at clumsy. Totoo bang siya ay isang espada master? Tingnan natin ang espada niya. Walang kahit anong alon ng espiritu sa batang ito. Nakapagpabalik siya sa akin gamit lamang ang lakas ng katawan. Talaga namang may kakayahan ang nakatatandang kapatid na nasa ika-8 antas ng pagsasanay. May karapatan kang maging kalaban ng dakilang hari. Tumingin ka sa espada. Nadaya ako. Ang layunin niya sa simula ay makipaglaban ng malapitan. Tumingin sa espada, tumingin sa espada.
Salamat sa laban, salamat sa laban. Ang taong ito ay sobrang tuso sa pandaraya. Sino ba ang nagsabing nandaraya ako? Lumabas ka dito. Sabi ay laban sa espada. Paano mo magagamit ang kamao? Putang ina. Sa anong patakaran ng sekta, sinabi bang hindi pwedeng gumamit ng kamao? Kailangan talaga gumamit ng espada. Itong taong ito ay isang ganap na walang hiya. Sabi natin magpapaligsahan sa espada. Pero ginamit ang kamao para manlaban. Kasing para ng dati niyang ginawa. Ang kapal ng mukha niya. Si Senior Shigang ay talagang natalo dahil niloko siya. Mayaman na kayo, may susunod pa bang gustong sumubok? Kung manalo kayo, ang yungib sa likod ko. At pati na rin ang mga ito ay magiging sa inyo. Ayos ito, hahaha. Ang tuso ng taong ito. Hindi sumusunod sa mga karaniwang patakaran. Sobrang walang hiya siya. Sino ang may lakas na hamakin ito? Halika, mataba. Hehe, samahan mo ang dakilang hari na ito para uminom ng ilang baso. Hehe, Xiaobei, sumunod ka. Itong nagdadala ng gulo. Ngayon, ayos na ito. Mahirap na akong hindi makilala sa labas mula ngayon. Hari, binabati kita sa pag-angat mo sa ika-80 na pwesto sa Genius Ranking ng Outer Disciples. Yeswe, ang taong ito ay talagang tulisan. Si Fang Tong ay tinatawag pa siyang hari. Dinala niya ang estilo ng bundok na hari. Dito sa Kinyon Sek ba? Ano ba ang ibig sabihin ng ika-80 na pwesto? Kapag naintriga ako sa mga susunod na araw, ipapakita ko sa inyo kung paano umakyat sa ranking. Tingnan nyo nga. Mighty King. Xiaobei, anong nangyari sa'yo? Ano ng problema? Nahulog ka ba sa kapangyarihan ng aming dakilang hari? Unang pwesto sa talahanayan ng henyo. Iyan ay isang nakapasok na sa foundation establishment na nakatatandang kapatid. Hindi ito kayang tapatan ng mga disipulo sa key refining stage. Ano naman kung foundation establishment iyon? Hintayin nyo akong mag-ensayo ng ilang araw pa. At muli ko siyang papatalsikin. At saka. Dalhin mo ang listahan ng mga mag-aaral sa talaan ng mga henyo. Oh hari! Talaga po ba ninyong babaguhin ang talaan? Ito ay gantimpala mula sa akin para sa inyo. Hatiin nyo na ito. Pinakamataas na kalidad na kasanayan sa Yellow Tire. Lahat ito ay mga paboritong koleksyon sa ikalawang palapag ng tahanan ng pagsasanay. Bawat isa ay nangangailangan ng hindi bababa sa 500. Mga kontribusyon, maraming salamat, hari. Bae, anak na babae, anong ginagawa mo dyan? Hurry up at magpasalamat ka na sa hari. Salamat po, hari. Sige na, sige na. Kayo dalawa pumunta sa kabilang tabi. Kopyahin niyo sa akin ang listahan ng mga talento ng mga panlabas na disipulo. Halika, halika, bae, mauuna ka na. Ganito ba kumita ang mga bandido? Haha, nakakatawa. Kumikita na, ang mga snack lang ay may halagang 1,000,000 yuan. Kailangan pa ng mahigit 50 bote. At marami pang materyales at mga espiritual na gamot. Malaki talaga ang kinita natin ngayon. Hahaha. Ang mahal naman ng pagpapraktis dito, sobra. Mula sa ika-4 na antas ng paghasa ng dugo hanggang ika-5. Kailangang 50,000 espiritual na bato. Ayos lang, bahala na. Maghanap muna ako ng isang paraan ng pagsasanay. Ang paraan ng pagsasanay ng espiritu ng King Yunset. Ang ika-4 na antas ng pagninilay ay sapat na para mag-aral. Kapag nagbukas na sa hinaharap, makikita ng malinaw ang mga kaganapan sa loob ng 10 milya. Mas madali nang makahanap ng mga tupa. At saka may isang bagay sa isip. Kailangan kong tingnan gamit ang espiritual na pandama kung ano ito. Pumunta ako, ito ba ay isang benepisyo? Sino ang tao? Nagpadalos-dalos ka. Ngayon, hayaan mo akong tingnan. Kung ano ba talaga ang nakatago sa utak mo. Sa utak ko, kailan ba lumitaw itong maliit na tor na ito? Baka naman yung babaeng nakapulang damit.
ay naintriga sa kayamanan kong ito. Kaya niya ako tinutukan. Sigurado akong naghihintay siya na makumpleto ko ang aking golden core at maging matatag ang aking isipan. Pagkatapos ay pilit na papasok upang agawin ang mahalagang tour. Ang taong ito ay may pambihirang anyo. Ngunit ang kanyang isip ay napakasama. Nangangahas na pagnasaan ang kayamanan ng aking kaharian. Ng aking kayamanan. Kailangan kong magpursige sa pagsasanay. Sa loob ng 10 taon, kailangan kong maging sapat na malakas upang mapanatili siyang nasa ilalim ko. Hinding-hindi ko papayagang maagaw ang tour. Paano naging larawan ang sinaunang Diyos na kasulatan? Bakit parang kamukha ng babaeng nakapulang damit itong taong ito? Putang ina, hindi ba't ito ay paalala na mag-ingat sa babaeng iyon? Mukhang ito ay katulad ng Shaolin Dragon Claw Technique. Sanay ako sa lahat ng uri ng mga sipa at suntok. Tanging ang kuko lang ang hindi ko pa nasanay. Nandito na, subukan na lang natin. Ang tiring isay hand ay sinasabing punitin ang tao. Hindi ito basta lakas na punitin. Nakatuon ito sa mga mahihinang bahagi ng mga ugat at buto ng katawan. Sa isang iglap, maaring paghiwa-hiwalayin ang 365 na buto at ugat ng tao. Masisira ang 720 na mahuhusay na kasanayan. Grabe, parang ang galing ng teknik na ito. Tulad ng sa banal na digmaan, otomatikong naunawaan ang esensya. Sayang, nasa unang antas lang ito. Kung gusto mong magpatuloy, kailangan sigurong pumasok sa ikalawang antas ng maliit na tour. Ayos lang, ayos lang. Kapag may mga walang muwang na muling manggugulo, diretso na silang wawasakin dito mismo. Haha. Tingnan mo ang ayos na ito. Dapat ito ay isang bahagi lang ng buong malawak na kasanayan. Nakatago ang mas mataas na antas ng mga galaw sa itaas na bahagi ng tour. Unang galaw ng tumatapak sa langit, tumatapak sa anino, ang katawan ay nagiging anino. Nakatagong pagkakataon. Biglang tumaas ang bilis. Magandang paraan para sumugod habang umaatake. Ikalawang galaw, hakbang sa ulap, umaakyat sa langit. Paglakad sa hangin na parang walang laman. Maaaring ihambing sa pag-ikli ng distansya. Natutuklasan ang mga batas ng espasyo. Pagkatapos ng pangunahing pag-unlad, malapit ngunit parang malayo. Isang hakbang lang ang nilalakbay ang mga bundok at ilog. Hahaha, bagay na bagay ito sa akin. Kapag hindi kaya, takas na lang agad. Sino ang makakahabol sa akin sa buong mundo? Nasa hangganan na. Pumasok sa tour. Mas maikli ang oras ng pananatili kumpara sa naunang pasok sa tour. Baka pwede tayong lumabas mamaya at subukan ulit. Hari, nakatanggap po ba kayo ng abiso? Tinawag ng pinuno ang lahat ng disipulo sa tuktok ng King Zupi. Agad na pumunta sa bulwagan ng punong tagapamahala para sa pagpupulong. Bakit naman, isang tingin lang naman ang ginawa ko. Ganito ka ba kabigat mag-alala? Bilis na, umalis na kayo. Kayo na ang pumunta. Ako, hindi muna ako pupunta. Sige, magbantay ka na lang sa pintuan ng aking lungga. Kung may mga batang henyo na maghahamon, magbibigay lang siya ng isang tasa ng tsaa. Hintayin lang siya sandali. Sana hindi siya madiskubre ng mga tagapagtanggol. Kung hindi, magiging magulo na. Bakit ba sila nagkakagulo ng ganito? Lao, hindi mo alam. Medyo hindi normal ang utak ng aming pinuno dito. Isa siyang may sakit sa utak. Ganito ang mga chismis na kumakalat. Hindi rin ako makapaniwala. Sabi nila noong una siyang nag-aaral ay isang napakatalino sa loob ng pinto. Pagkaaway niya sa mga makapangyarihang tao, nabawasan ang kanyang kakayahan. Nasira rin ang kanyang espiritu. Nabago ang kanyang ugali pabago-bago ng emosyon. Minsan pa nga, sinasadyang pinapahina ang kakayahan ng iba. Walang magawa ang sekta kundi ipadala siya sa King Zupik bilang isang walang silbi. Mahilig pa sa mga walang silbi na may kakayahan. Tapos na. Kung makilala ako, tiyak na magiging malupit ang kapalaran ko. Sa araw na ito, anuman ang mangyari, hindi ako pwedeng magpakita ng kahit anong kahinaan. Sandali, paano ka nakarating sa tuktok ng bundok na ito na ikaw ay nasa ikapitong antas ng pagbuo ng Ki? Paano ka nakatira sa tuktok ng bundok? Yung malaking hari, talagang nagbabantay ako ng yung. Naghihintay na bumalik ang mga tao mula sa kanilang pagsasanay. Kailangan ibalik ang yung sa iba. Kaya't ikaw ay parang tagabantay lang. Hindi nakapagtataka na napaka-sweet ng iyong dila. Naiintindihan ko ang presensya ng mga taong ito. Dahil siguro ito sa tagumpay sa kanilang pagsasanay sa espiritu.
Pumunta ako, talagang maganda ang babaeng ito. At hindi ko talaga maunawaan ang antas ng babaeng ito. Ha ha ha. Ako'y karaniwang vegetarian. Ngunit ngayon, bigla akong gustong kumain ng kuneho. Kayo'y lumapit ng isa-isa. Gamitin ang karot na ito para ukitin ang isang kuneho para sa akin. Anong gamit ang malaking kutsilyo para ukitin ang kuneho? Talagang hindi normal ang isip ng Pangulo. Kung gusto mong kumain ng kuneho, diretso ka na lang manghuli. Bakit mo pa kami pinapahirapan? Ito ay isang pil para sa pundasyon. Sino man ang makaukit ng kuneho na makikita ng tunay na Panginoon? Ang pil na ito ay magiging pag-aari niya. Ang itim na bato ay maaaring mabenta ng 3 hanggang 5,000 espiritong bato. Ang pagpapalit ng mga merito sa sekta ay kailangang maghintay ng hindi bababa sa 3 taon. Mawawala ang pinakamainam na pagkakataon para sa pundasyon. Direktang namamatay ang linya. Isang napakalaking pagkakataon ito. 3 hanggang 5,000 espiritual na bato. Hindi ba't para lang itong libreng pera? Eksperto ako sa paggamit ng kutsilyo. Kayang ukitin ang dragon sa itaas at maghiwa ng karne sa ibaba. Ang pag-ukit ng matabang kuneho ay madaling gawin. Pero ang dojo ay puno ng mga lalaking disipulo. Hindi siguro sinadya para subukin ako. Pabayaan mo akong gumamit ng malaking kutsilyo para ukitin ang kuneho. Karaniwan, napuputol ko pa ang kamay ko kapag nagugupit ng gulay. Walang pag-asa ito. Larga kayo palabas. Panginoon, patawarin mo kami. Naiintindihan ko na ang esensya ng pag-ukit. Tiiyak na makakagawa ako ng kunehong ayon sa iyong kagustuhan. Ang babaeng ito ay talagang pabago-bago ng loob. Kapag hindi nagkasundo, agad na sumusugod. Layo ka. Talagang may malalang problema ang babaeng ito. Walang kwenta ang mga sinasabi niya. Wow, ang galing. Sino ang susunod? Aba, parang naintindihan ko na. Hindi siya talaga isang mapanukso o mahilig manghimasok. Sadyang siya ang pinagmamasdan ko. May galit sa puso. Sadyang pinapahirapan kami para makabawi. Halika rito. Ipapakita ko sa inyo ang antas ng sining ng dakilang hari. Kahit gaano pa kaganda ang inukit ng grupong ito, kulang pa rin ito sa diwa. Wow! Ang pahayag ng tema ng gawa ng disipulo ni Peak Master ay pagkakatipon-tipon. Ito ay lola at lolo. Ito ay mga magulang. Ito ay mga anak, pamilya na nagsasama-sama, punong-puno ng swerte. Tapos na. Hindi yata ako totoong nahuli ng babaeng ito. Panginoon, kung hindi ka kontento, may mas malakas pa akong ipapakita. Ang mga natira, umalis na kayo. Sige, ikaw ang iiwan ko. Tapos na. Siguradong nakilala ako ng babaeng ito bilang ang taong nanliligaw. Pero hindi ko naman ginamit ang aking espiritu buong panahon. Paano niya ito nalaman? Anong uri ng pagsasanay ang ginagawa mo? Ang disipulo ng punong guro ay nag-aaral ng King Yud Sutra ng sekta. Gaano katagal ka nang nag-aaral? Hindi pa umabot ng 10 araw. Anong antas? Ikalawang antas ng pagbuo ng enerhiya. Nakatira sa tuktok ng bundok. Bakit ka interesado sa pag-usisa sa aking tahanan? Yung disipo ng Peak Master. Hindi ko narinig ng maayos kanina. Maaari mo bang ulitin? Ano ang nakita mo sa aking tahanan? Wala akong nakita. Grabe, sobrang malalim ng diskarte ng babaeng ito. Diretso akong naligaw. Hindi ba't sinasabi nilang baliw siya? Mas mabilis pa ang isip niya kaysa sa akin. Anong pangalan mo? Purong tigre. Sige, umalis ka na. Kanina, masyado siyang maingat sa pagtatanong sa akin. Ngayon, bigla na lang akong pinakawalan. Pumunta ako, talagang hindi normal ang babaeng ito. Kung alam ko lang na hindi siya maghahanap, kanina pa lang, kinuha ko na ang danang pagbuo. Ang saya, sayang talaga. Sadyang may kakaibang kaluluwa. Hindi ba't ikaw ang hinihintay namin? Ay, Ginoong Liu. Sino ang hinihintay mo? Hihi. May naiwan akong gamit dito. Bumalik ako para kunin ito. Salamat sa biyaya mo, Ginoong Liu Feng. Ito ay teleportasyon. Hindi tama. Buti na lang hindi ako hinabol ng babaeng iyon. Kilala niya akong manliligaw. Ngunit hindi siya nagalit.
Sa halip naging sobrang maawain. Pinakawalan ang sarili. Hindi ba't ito ay isang uri ng lambing? Nako, baka nagustuhan niya ako. Noong una, halatang may galit siya. Ngunit ilang tingin lang sa akin, biglang nagbago. Nag-iba ang kanyang ugali. Tiyak na ito ay pag-ibig sa unang tingin. At sino pa, hayaan mo na lang siya. Liko, 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 liko. Narito na ang pinuno ng ranggo para hamunin ka. Liko, 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 liko. Kapatid na si Tide. Ang mga kapatid na ito ay espesyal na dumating para hamunin ka. Hamon, kayo ba lahat ay nandito para hamunin ako? Kung manalo ka, lahat ng laman ng bag na ito ay sayo na. Talunan, ibigay mo lahat ng mga bag na panustos na nakuha mo kamakailan. At pati na rin ang bahay sa tuktok ng bundok na ito. Siguradong walang laman ang mga bag na ito. Umuwi ka na. Alituntunin ng pamanang sekta. Isang tao lang ang maaaring tumanggap ng hamon isang beses sa isang araw, at maaari nitong tanggihan ang pangalawa. Ngayon ay nakipaglaban na siya. Paalis na kayo. Putang ina, gusto nilang sumali kahit sino, kahit mga pusa at aso. Third Elder, hindi kita pinagbawalan na tumanggap lang sa listahan ng mga talento. Hindi ba challenge lang yun sa mga nakakataas? Bakit pinapayagan mong sumali ang kahit sino? Sabi ko na sa kanila. Pero ayaw nilang umalis. Gusto nilang mag-challenge sa'yo. Hindi ko rin mapipigilan. Sige, mag-iingat na sa susunod. Dapat sana muling itayo ang Mountain Fortress. Ngayon, isang araw lang, dumadating ang ilang mahihirap. Ang bilis mag-ipon ng pera ay sobrang bagal. Kailan kaya magiging successful? Kaya't hindi nakapagtataka na ang mga nag-challenge sa akin noon ay puro sword cultivators. Sa mundo ng cultivation, pinakamasigla ang kompetisyon sa parehong larangan. Ang daan ng espada ay talagang ganito. Walang ibang mga daan na nag-aabala pang makipag-ugnayan para makipagsapalaran. Nakakagulat, si Shaigang ay talagang disipulo ng Luoxia Peak. Paano siya makakapunta sa Kingsu Peak para hamunin ang aking kuweba sa tuktok ng bundok? Atsat Ditsen ang dakilang hari na ito. Ano ang iyong utos? Kapag nagbigay ka ng utos, tila may mga hadlang. Nakukuha mo na, nakapalingkis ang tingin mo. Ikaw, ikatlong pangulo, tanong ko sayo. Pagsubok sa lihim na pugad. Di ba't ang tanging pwedeng magmura sa magkakatabing puok ay ang mga disipulo sa parehong puok? Bakit ang ibang disipulo ay pwedeng pumunta sa Green Bamboo Peak para agawin ang pugad? Dahil ang aming Peak Master ay hindi kailanman nakikialam sa mga bagay ng mga disipulo sa iba pang puok. Kahit sinong disipulo mula sa ibang puok ay pwedeng dumaan at maghamon. Sa katunayan, may ilang libong disipulo sa Green Bamboo Peak. Karamihan sa kanila ay hindi mga orihinal na disipulo ng tuktok na ito. Lahat sila ay mga mula sa ibang tuktok na sumasakop sa mga kuweba. Kaya naman, ang tuktok na Kingsu ay parang pampublikong banyo na sinasakyan ng lahat. Itong pangulo ng tuktok ay nakaupo sa banyo pero hindi naman gumagamit. Hayaan lang ang mga disipulo sa ilalim niya na pinapahirapan ng iba. Maaari bang pumunta ako sa ibang tuktok para hamunin ang kuweba ng iba? Hindi, napakabigat ng mga patakaran sa ibang tuktok. Mahigpit na ipinagbabawal sa mga tagasunod ng Wufeng na pumasok. At lalong hindi pinapayagan na lumampas sa hangganan at hamunin ang mga kwarto sa ilalim ng bundok. Akala namin ba ay madali kaming pahirapan sa Kingsu Peak? Tanging kami lang ang pwedeng maghanap ng gulo. Kung gusto mong maghanap ng hamon, Panginoon, maaari kang pumunta sa malaking paligsahan ng sekta. Diretsong hamunin ang mga nakalista sa listahan ng mga henyo. Sa paligsahan, pwedeng hamunin ng direkta ang mga nakatala sa listahan ng mga talento. Ano ng klaseng listahan iyan na pwede kang humamon kahit sa kabilang peak? Pero habang tumataas ang ranggo ng mga henyo, lalong lumalakas ang kanilang kakayahan. Maraming tao ang kayang lumampas sa kanilang antas sa laban. Ano ang mga hadlang o patakaran sa hamon? Walang hadlang. Maaari lamang na hamunin ng mga mababang ranggo ang mga mataas na ranggo. At ang hinamon ay dapat nasa loob ng sekta. Bawat estudyanteng nasa listahan ay may isang pagkakataon bawat buwan na tumanggap ng hamon ng walang dahilan. Kapag naubos na ang kanilang mga pagkakataon, maaari na nilang tanggihan ang hamon ng iba. Hindi mapaparusahan ng sekta. Madali lang ito. Kung alam ko lang na may genius ranking sa arena, isang sagradong lugar para kumita ng pera. Hindi ko na kailangang magbantay sa yungib at maghintay ng bisita. Ngayon, dumating na ang pagkakataon para yumaman. Ang mga anak ng Jianghu ay hindi masyadong nag-aalala sa maliliit na bagay. Hindi kailangang magpanggap, bukas ng umaga, pupunta tayo sa arena. Hindi masyadong pinapansin ang maliliit na bagay. Ikaw naman ang hindi nalugi. Kahit paano, maganda rin ako. Nang dahil sa'yo, wala kang kahit anong reaksyon. Baka hindi ako maganda.
Iyan ang hamon ng henyo. Siya si Yanmu, ang nakatataas na elder na namamahala sa pagrehistro ng hamon. Panatilihin ang listahan ng mga henyo. Kaya magsisimula tayo dito ngayon. Para tunay na mapalakas ang pangalan ko. Ang mga disipulo ng Deputy Elder ay susubok sa listahan ng mga henyo. Mukhang bagong mukha ang nakatatandang kapatid na ito. Kahit bagong dating, nakalaban na sa listahan ng mga henyo. Malamang sobra ang pagmamataas ng mga bagong disipulo. Anong ranggo ang gusto mong subukan? Hahamon ko ang listahan ng mga henyo. Ang ika-100 ay wala sa samahan. Kaya ang ika-99 ay wala rin. Ang ika-75 na si Cheng Haoyu ay nasa samahan. Pwedeng hamunin. Mga natalo ni Chen Haoyu. Nakuha ko na lahat ng kanilang yaman. Walang pakinabang ang labanan sa kanya. Elder, tulungan mo akong umusad pa ng kaunti. Hindi pa nga nakakatapat ang 100 sa kanila. Tapos may audacity pang magreklamo. Yung 75 masyadong mahina. Yung batang ito sobrang arogante. Sa huling 20, tanging si Shaigang lang ang pwedeng tumanggap ng hamon. Yung mga pwedeng kunin, lahat ay naubos na ng mga pinaghirapan ko na. Walang natitirang pakinabang. Elder, diretso lang sa unahan. Sino ang makakatapat sa akin, yun ang tatawagin kong hamunin. Hindi na magpapili pa ng ranggo. Gusto ko sanang mag-level up ng paunti-unti. Dahan-dahang mag-ipon ng mga bag. Ngayon, mukhang mas simple ang plano. Sa murang edad, sobrang arogante. Hindi alam kung gaano kataas ang langit at kalalim ang lupa. Ngayon, kailangang matuto ka ng mabuti. Sa ngayon, ang ika-50 na si Luxong ay bukas sa hamon sa sekta. Maaaring hamunin. Malaki ang lugi kung magsisimula ka agad sa ika-50. Ayon sa patakaran, hindi pwedeng lumaktaw ng ranggo ang mababa ang posisyon. Kung babalik ka para mag-level up, sayang lang ang ilang dosenang storage bag. Elder, pakisuri mo ulit ng mabuti. Sa loob ng top 50, wala nang iba pang pwedeng hamunin. Ngayon lang nila nalaman na natakot na sila. Huli na nga eh. Walang sinuman ang makakatagal sa Yanmu Field sa ilalim ng aking pangangasiwa sa 100 taon. Sino ang makakatanggap ng laban? Malinaw na malinaw. Yung 50 na tao, kung hindi sila wala na sa sekta. O kaya naman, na-challenge na sila. Ang swerte mo talaga, sobrang malas mo. Sige, hamunin si Luxayong. Ayos lang. Hayaan mong matumba ka. Tanggapin mong may mas mataas pa sa iyo. Maghintay ka lang dyan. Sino ang walang muwang na naglakas loob hamunin ako? Magsimula ka na. Matapos kita talunin, kailangan ko pang mag-ensayo. Kung magpapatumpik-tumpik ka pa, hindi ka na makakatayo ng 1 taon. Bakit ako magiging ganito kayabang? Ha ha ha. Ako ang grandpa mo na naghamon. Ano ba, ha ha ha? Sino itong batang ito? Mukhang bagong salta na disipulo. Sobrang kapal ng mukha. Malaki naman ang katawan. Pero hindi ko alam kung maganda lang tingnan o talagang kapaki-pakinabang. Pabunggahan ka, batang walang karanasan. Aakalain mo pang maliitin ang aking talino. Ipinagbabawal ang away sa labas ng entablado. Kung gusto mong lumaban, pumunta ka sa entablado. Sino mang lalabag sa patakaran, ay aalisin ang kakayahan. Pinalaya sa sekta. Pagkatapos mong umakyat sa entablado, ituturo ko sa iyo kung paano maging tao. Sa sandaling ito, mararamdaman mo mismo kung ano ang tunay na kagandahan pero walang silbi. Hehe, nakalimutan ko ang token ng pagiging disciple bilang Deputy Elder. Anong pangalan mo? Gago, hindi ka naman mukhang tanga, ah. Bawal ang paggamit ng elixir sa laban. Bawal gumamit ng mga magic item na antas 2 o higit pa. Dapat itigil ang paggamit ng mga talisman at aray. Bawal saktan ang buhay ng tao. Kung hindi makakaya, maaari ng sumuko. Ang matalo ay ang maitaboy sa lupa o sa labas ng ring. Maaaring magkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang dalawa. Wala akong problema. Elder, gusto kong tanungin kung pinapayagan ang pagsalakay sa laban. Ang galing naman. Agad-agad nagtatanong kung pwedeng sumalakay. Sobrang walang hiya. Dapat umasa sa sariling lakas. Ang pagsalakay at mga paraan ng pagtugon ay itinuturing na kakayahan. Walang limitasyon sa mga patakaran. Ayos na ako dyan. Elder ng laban. Anong tunay na benepisyo kung mananalo? Gusto mo pa ng benepisyo? Ang makapasok sa talaan ng mga pinakamahusay ay ang pinakamalaking karangalan. Ang makasali sa pagsubok ng sekta ay maraming gantimpala.
Ibig sabihin, kailangan mo pang magtrabaho para sa sekta para makuha ang gantimpala. Yung elder na iyon, pwede na ba akong hindi na mag-challenge? Ay, ano ba to? Tinawag ang tao. Ayos na ang ilaw. Nakatayo na sa platform. Sinasabi mong huwag nang maglaban. Para kang nagwawala. Hindi ako natatakot sa kanya. Kasi parang walang tunay na benepisyo. Walang dahilan para magsayang ng lakas. Hehe, kung anong benepisyo ang gusto mo, sabihin mo na. Mas mabuti pang maglagay tayo ng kaunting pusta bilang kasunduan. Itong aking dekalidad na teacher head knife ang magiging pusta. Kung manalo ka, sayo na ito. Itong sirang kutsilyo, mas matibay pa ang kamao ng hari. Ayan, ito na ang lahat ng aking ari-arian. Kung manalo, sayo lahat. Ha ha ha. Sige, ipusta ang buong katawan. Hindi pa sigurado kung maayos niyang naipapasok ang enerhiya sa katawan. Ang kalaban ay tunay na henyo, nasa ika-50 sa listahan ng mga natatangi. Paano siya matatalo sa simpleng paniniktik lang? Handa ka na ba? Pwede bang maghintay ka pa ng kaunti? Hindi ka na nakapag-antay sa pag-akyat sa entablado. Maagang binugbog ka na. Maagang yumaman ang tatay ko. Mukhang hindi rin pwede ito. Magpursige ka, Kuya Lu. Ang lakas ni Kuya Lu. Magandang laban sa entablado. Naging parang isang sirkus na lang ito. Ay, itong batang ito ba ay parang kuneho? Bakit tumatakbo ng ganito kabilis? Ha 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 ha. Anong silbi ng tumakbo lang? Kapatid, ilabas mo na ang malaking atake, tapusin mo na siya. Ano ito, hamon ba ito? Siyempre, para lang ito sa palabas ng unggoy para magpatawa. Tumakbo ka, tingnan natin kung saan ka patatakbo. Ngayon, kailangang sirain ang mga paa mo. Tingnan natin kung paano ka tatakas sa susunod. Huwag kang lumapit. Kung lalapit ka pa, sasabog na lang ako sa ring at susuko. Ha ha ha, Yiktan. Laban na tayo. Ano itong nangyayari? Bakit ka ba nahulog ng mag-isa, Kuya Lu? Nga, bakit ka pa nahulog ng mag-isa ng maayos? Siguro sa mga nakaraang araw, hindi ka naging maingat sa buhay. Medyo nanghihina na ang kidney mo, ano? Ako ang nanalo dito. Kapag lumabas ka sa ring, itinuturing na talo ka, di ba? Ha ha ha. Ako, si Puro Dahu, ang nanalo. Ha ha ha. Purong tagumpay ni Datu. Tumahimik ka, pangalawang matanda. Ang batas ay batas. Pangalawang matanda, nasaan ang ating premyo? Nawala na ang lahat ng aking ari-arian. Tiyate. Sobrang pangit naman ito. Walang kahit anong pakiramdam ng tagumpay. Ikaw, swerte ka lang nanalo. Kung may kakayahan kang magpatuloy sa hamon. Nasa sekreto si Wang Shixayong na nasa ika-50 na pwesto. Kung may kakayahan kang magpatuloy sa hamon. Huwag mong akalaing malaking bagay na nanalo ka kay Lu Shixyong. Ano ba, anong kalokohan na Wang Shixyong? Kung may kakayahan kayo, tawagin niyo siya para makita niya. Ako ang hari dito, hindi ba? Binugbog siya hanggang sa mapagapang siya sa lupa. Evi, ang yabang. Kung may lakas ka, huwag kang tumakbo. Evi, kayo na bahala maghanap. Isa man lang, isa na agad. Sino man ang makalaban sa akin ngayon? Lahat ng ari-arian ko ay mapupunta sa kanya. Ang Deputy Elder, ito. Kailangan pang tumuloy ni Senior Brother Wei Chon sa hamon. Pakikontak mo na agad si Senior Brother Wang para maglaban. Talagang gusto mong ituloy ang hamon. Bakit naman ako matatakot? Yung mga malakas mong salita kanina, para lang sa hangin. Alam ko na ikaw ay isang duwag. Palagi ka lang nagsasalita. Haha, hamon. Kailangan kong hamunin ngayon. Ako ang hari. Hayaan niyo ang mga taong nagmamalaki at nagmamalabis. Magmasid kayo mabuti. Paano ko pinatalsik yung kung anumang kabaliwan na yun na nakatayo sa harap ko? Na parang walang nangyayari. Siya.
Siya. Kapatid na Wang. Narinig ko na may isang hambog na tao. Nagagamitin ang buong yaman niya bilang pusta para hamunin ako. Dinala mo na ba ang yaman mo? Laging dala ko ang aking yaman saan man ako pumunta. Tingnan natin kung matapang kang pumunta rito at hamunin ako. Kaibigan, pakituro mo sa akin. Itong batang walang pag-iisip ay nandito para magbigay ng pusta. Walang galang ang ugali. Hindi alam kung paano makipagpaligsahan. Nawasak siya, napanalunan ni Luxyong ang lahat ng kanyang yaman. Diretsyong ginamit ni Luxyong ang naipon niyang biyaya. Bilang pusta sa laro. Napakawalang disiplina sa digmaan. Talagang walang hiya. Akala niya ayos lang gamitin ang biyaya para mandaya at manalo. Hahaha, tingnan mo ito, Senior Wang. Kasuklam-suklam ka. Walang hiya ka talaga. Ito ang mga kayamanan ng 3 o 4 na taon kong ipon. Ginagastos ng batang ito na parang basura lang. Kung alam ko lang na ganito ka pala kawalang hiya. Hindi ko sana pinatigil lang sa ganoon kanina. Dapat pinagsabihan ko siyang saktan ng todo ang kalaban. Tumigil ka dyan. Pumunta ka sa Thundersuite, Ay, nagkamali ako ng sabi. Ito pala ay mababang uri ng fireball suit. Ang royalty ay kusang bumaba sa ring at sumuko. Hahaha. O, ang kusang pagbaba sa ring ay itinuturing na pagsuko. Ayos lang, naglalaro lang naman. Paano kaya ako nanalo ulit nang hindi ko namamalayan? Ang pangalawang nakatatanda ay umaasa sa mga panlabas na bagay para manalo. Hindi ito makatarungan. Tama, ano ang tinatawag na hindi marangal? Ang mga lihim na baraha ay bahagi rin ng lakas. Kung wala kang lakas, paano ka makakakuha ng ganitong kayamanan? Nanalo ako sa kayamanan ni Lusyong. At muling gagamitin ang kayamanan para manalo. Bakit hindi itinuturing na kakayahan? Puro dahu ang panalo. Aking mahal. Ang listahan ng mga pinakamatagumpay ay sobrang dami kumita. Gusto kong hamunin ka ngayon. Sa araw na ito, magpapasya tayo kung sino ang mas magaling. At magdedesisyon tayo sa buhay o kamatayan. Ipapalayas ka na, puta. Ang Spring Senior Brother, ang listahan ng mga talento ay sobrang dali kumita. Bakit hindi ka na magbiris pa ulit? Maaga pa naman ang oras. Habang mainit pa, sulitin na. Tama ba, sa tingin ko rin, madali lang talaga kumita. Hindi pa tayo nananalo ng ilang beses, pasensya na sa biyaya ng langit. Sabay-sabay, diretso sa top 30. Sigurado ka bang gusto mong magpatuloy sa hamon, Dixon?